Yo, hello, kamusta kayong lahat? Welcome sa isang edisyon ng Sir Lupet TV kung saan ang mga mahirap ay dumadali at ang mga madali ay humihirap. Kamusta kayong lahat? This is Sir Lupet at medyo nauubo ako. So, Earth Science tayo ngayon. Part ito ng reviewer nyo or discussion kung ano ba ang mineral. Ano ba ang mineral? So, meron tayong 5 description na ibibigay dito sa video na to. So, panoorin yung maigi para maging aware kayo kung ano ang mineral. Okay. So una, mineral is naturally occurring. Okay? Pangalawa, mineral is solid. Pangatlo, mineral is organic. And then pang-apat, mineral has a crystalline structure. And then panglima, it has a definite chemical composition. So isa-isahin natin. Okay. So una, mineral is naturally occurring. Ibig sabihin ng naturally occurring, mangyayari siya sa kapaligiran natin kahit na walang human intervention. So, kahit na nag-aaral, kahit na natutulog tayo, patuloy yun, no, sa pag-generate or sa pag-regenerate or sa pagkabuo. Natural siyang nangyayari. Parang pag-ulan, di ba? Hindi naman natin kinokontrol yung pag-ulan. Normal lang siyang nangyayari. Yung paglipas ng day and night, di ba? Naturally occurring siya. So, ganun din yung mineral. So, mineral is normal lang siyang nangyayari na form sa ating environment. Okay? Now, 'di ba maririnig niyo 'yan na merong mga minerals na makukuha sa mga iniinom natin, sa tubig or sa mga pagkain, no? So, kasi naturally occurring siya. Now, another mineral is solid. So, bakit siya naging solid? So, actually, kaya siya naging solid, it's because composed siya ng iba't ibang elements, no? Itong mga elements na to, they bond together para makabuo ng mga compounds, no? Tapos itong mga compounds na to, they bond together para maging molecules, di ba? Ngayon, bawat molecules na yon, pwedeng compose siya ng metals, pwedeng compose ng non-metals, and then when they bond together, doon nabubuo yung mga minerals. Now, itong mga minerals na to, sa patuloy nila na pag-form, na-attach pa sila sa iba't ibang mga elements, and then eventually doon naman nabubuo yung mga rocks. Kaya mayroong mga tinatawag na rock forming minerals, 'di ba? So nabubuo yung mga rocks dahil doon sa mga minerals na yon. Okay? Now, yun ang dahilan kung bakit yung mga minerals ay solid, no? So example ng minerals na nakikita natin sa araw-araw is yung asin, 'di ba? So, makikita nyo, di naman liquid yung asin, diba? So, solid yung asin. Example din yung tawas, no? Yung mga ganyan na, like, sa English yung alum crystal, diba? Mga solid yan, no? So, ibig sabihin, yung mga mineral ay solid, no? Kaya nga meron kang maririnig, mineral water. So, ibig sabihin, dun sa tubig na yon, may mga minerals na nandoon present. Pero, sa sobrang liit nila, hindi na natin nakikita. But still, solid pa rin sila, no? Sana naintindihan nyo. Next, ang mga mineral also ay inorganic. Pag sinabing inorganic, hindi sila tinatablan ng decaying or decomposition. So, hindi sila nabubulok. Nakakitaan na ba ng bato na nasusunog? Nakakitaan na ba ng bato na nabubulok? Bato na inuuod? Diba? Wala. So, tsaka makikita nyo yan, like for example, sa buhangin, di ba may mga bato doon. Hindi naman nabubulok yung mga rocks, no? At yung rocks ay binubuo ng mga minerals. So, in simple terms, yung mga minerals ay hindi nabubulok, no? They don't undergo the process of decomposition. Nasundan nyo? Okay. Another, pang-apat is, itong mga mineral na to, they have, or a mineral has a crystalline structure. Ibig sabihin, yes, naturally occurring siya, solid siya, inorganic siya, pero paano siya nabubuo, di ba? So, nabubuo siya in the form na yung mga minerals, they come together, tapos kapag nagsama-sama sila, they form in crystals, no? Yan, para silang mga crystals kung titignan mo. So, yung mga crystalline structure na yun, kung gagamit tayo ng mga high power na electron microscope, makikita mo talaga yung arrangement nila. Pero, may mga specific rocks na kapag dinurog natin or binrake natin,
makikita mo dun talaga yung formation ng crystals. Kaya itong mga minerals na to, meron silang crystalline structure, no? Hindi siya katulad ng yung ulap, 'di ba? Nag-evaporate. So nagko-condense yung steam or yung water vapor, no? Pero hindi siya crystalline structure. Unlike sa mga minerals, kapag nabuo sila, they arrange themselves in crystalline structure. Kung nakakita na kayo ng mga crystals, parang ganun. And then yung huli naman is, ano yun? A mineral has a definite chemical composition. Gaano kahalaga yung definite chemical composition? Kapag kasi ang isang mineral ay walang definite chemical composition, hindi siya magiging stable. Kapag sinabing hindi siya magiging stable, hindi siya pwedeng mag-exist sa environment to the point na magagamit natin, no? For example, yung asin. Ang chemical composition ng asin is NaCl. Yung Na is sodium, yung Cl is chlorine. So, when they bond together, nagiging sodium chloride. Okay? So, dahil doon, yung asin ngayon ay merong definite chemical composition. That's why, nag-e-exist siya as a mineral. So, marami pang mga minerals na present sa ating kapaligiran, like carbonates. Yung carbonates, 'di ba? Carbon 'yon na nagbaband sa oxygen. Phosphate, phosphorus na nagbaband sa oxygen. Oxides, yung oxygen gas, no? Mga minerals na may oxygen gas, no? Silicates, silicon na nagbaband sa oxygen, 'di ba? So, 'yon kapag yung mga silicates na 'yon, yung mga iba't ibang minerals na 'yon, kapag nadagdagan sila ng at least isang element, so doon nabubuo ngayon yung mga iba't ibang other types ng minerals or even mga rocks, no? Now, itong mga minerals na to, when they come together, mas dumadami yung minerals na nagsasama-sama, mas nagiging complex yung structure ng isang rock, pati yung mga physical and chemical properties niya. So, dahil dyan, sa susunod na video natin is pag-usapan naman natin yung mga physical and chemical properties ng mga rocks and minerals. At tatandaan nyo, yung mga rocks, kaya sila nabuo, it's because of different minerals. At itong mga minerals na to, nabuo sila because of different elements. Na kung saan kapag nag-bond sila, they become compounds. And itong mga compounds na to, kapag nag-bond, they become molecules or parts of those minerals na makikita natin sa ating kapaligiran. So, paano ba yan? Hanggang dito muna. And I hope may natutunan kayo. Kung napanood nyo tong video na to, pa-like yung ating video, pa-share nyo rin sa mga classmate nyo. Mag-comment din kayo. Siguro lagay nyo yung pangalan nyo dyan, or baka may tanong kayo, may mga suggestion kayo na video para sa susunod na naman. So hanggang dito muna. Maraming salamat. This is Sir Lupet na nagsasabi na sa bawat problema merong solusyon. Sikapin mo na ikaw yung maging solusyon para iwas consumption. Maraming salamat. Ingat na saan ka man. God bless you and goodbye for now.